No tape. Alicia. No? Where are you going? Guys, good morning. So today is Boxing Day, December 26. Nasa bahay lang kami kasi si Daddy is kakauwi lang, galing niya sa work. May work din siya later. So hindi kami aalis ngayong araw na ito. Bahay lang kami. And sobrang sakit din nung balakang ko since kahapon. Hirap na hirap ako maglakad. And nagmanas na lahat sa akin, like mga daliri ko, paa ko, nagmanas na sila lahat and nakakapagod na. So imbis na maglilinis ako, nakaupo na lang ako palagi since kahapon kasi ang sakit talaga, as in sumasakit na yung balakang ko. Siguro bumaba na yung bata, bumaba na siya ba. So medyo naramdaman ko siya simula kahapon ng umaga. So pagkagising ko kahapon ng umaga, mahirap akong tumayo kasi nga masakit talaga, as in masakit talaga yung balakang ko. Kaya iniiwasan ko na ngayon na gumagalaw-galaw muna. And di ko na masyadong kinakarga si Alicia kasi baka mapaaga tayo sa due date. So 37 weeks naman na ako, pwede naman na din, pero gusto namin na hanggang sa due date na talaga para yung na talaga ba, saktong-sakto talaga siya sa due date ko. Guys, pansin nyo, apakakalat. Normal sa may bata na makalat kasi pag pinapakain ko si Alicia, kinakalat niya yung mga pagkain niya. Imbis na nakakairita tignan, 'di ba? Pero normal kasi talaga pag may bata sa bahay, makalat talaga. So ngayon, hindi ko talaga kaya, as in konting step ko lang, yung konting iaangat ko lang yung mga paa ko, apakasakit talaga. Masakit talaga yung, as in masakit talaga. As in ayoko na talaga. Ito yung mga part na yung alam mo yung ayoko na talaga. Tama na yung 3 bata sa amin kasi hindi ko na alam, hindi ko na ma-imagine kung dadagdagan pa namin na paano na lang yung mararamdaman ko na sakit noon. Tumatanda na din ako. Na ako 32 na ako next year. So sabi ko hindi na, tama na ako sa 3 anak sa 32 years old ko. So enough is enough. Kota na kami ni Kevin. Alicia. Nak. Medyas ni Kuya yan. Uy. Oh. Kakain ako. Lang ako. Inano ko lang yung lechon manok sa post ko. Nadapa siya, anak. Pinaksiw ko yung yung lechong manok sa Costco kasi yun yung handa namin nung Pasko, and then pinaksiw ko. Hi! Sinisipon yung mga anak ko ngayon. Ay! Look what I built. Look what I built with blocks. Yeah. Cool, right? Sinisipon yung mga anak ko. Gusto nilang sumali kay Mami. Say hi! Hello, I have Tolby. Yum, yum. Say hi. The one you've been waiting for. Blow a kiss. Blow a kiss. So, yun nga guys, no. Yung, may share lang ako sa inyo kasi ilan na din yung mga nagsasabi sa akin nito. Like, nagugulat na lang ako kasi ganun na pala talaga kahigpit ang PR application. Siguro 2 beses na. Pangalawang beses yung friend ko talaga na nagsabi sa akin na sinoli yung application nila. Kasi may kulang, kasi kesyo ganito, ganyan. Sabi ko, sa isip ko, dati, meron ding mga kulang ako na documents na sinendong PR namin dati. Pero, ang ginawa ng visa officer noon, nag-ADR lang. Yung parang
nag-follow up lang, ay parang ano lang, niresend ko lang sa kanila kung ano yung hinanap nila sa akin ng mga dokumento. Iba na ngayon, like sobrang higpit na pala talaga yung proseso ngayon. Kasi nga, sabi nga nung kaibigan ko, iilan na din sila daw na mga sinuli. Like, meron silang group chat daw. Tapos may mga nagsasabi din daw doon na sinuli yung mga application nila. Yung isa naman is hindi ko siya talaga kilala, like hindi ko siya friend, pero nag-personal message siya kasi nga daw sinuli yung application nila kasi may kulang siya sa bayad. Yun is parang ano yun, acceptable yun kasi nga pag kulang ka sa bayad, isusuli talaga nila yun. Pero to the point na ang dami daw talagang sinusuli ngayon na mga PR application, like pahirapan. And ang problem lang kasi is ang mga provincial nominee ngayon ay 6 months lang yung validity nun. Kaya ang ginawa ng friend ko ay nag-request siya ng another extension para lang ma-apply niya yung PR nila. Kaya sabi ko, double check niya yung mga documents, yung mga requirements na kailangan nung pag-PR application kasi ngayon is sobrang higpit na sila. So, hindi ko alam talaga. Like, maaano ko na lang na hindi ko alam kung ano na yung way nila ngayon talaga sa PR application kasi napakahigpit na. And, yeah, thankful lang talaga kami. As in, thankful lang talaga kami kasi gaya nung akin, may kulang ako. Hindi naman siya sa kulang, pero nung PR kasi namin, saktuhan kasi na nag-maternity leave ako. So, hinanapan ako ngayon nung officer na na bank statement na kung saan pumapasok yung EI ko. So, yun ang hinanap nila sa akin. So, nag-send ako sa kanila ng mga latest bank statement ko kung saan pumapasok yung EI ko. Tapos, yung T4. Yun ang number 1 nilang hinanap, yung T4. Kasi, dun yun ang pruweba na may work talaga ako dito na full time. So, yeah, yun lang naman ang hinanap sa akin. So far, sobrang smooth pa yun. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung bakit talaga ganun. Talagang nagigpit na ang Canada. Like, hindi ko ma-imagine din yung stress na mga sinasapit ng mga temporary worker ngayon dito at mga student. As in, nakaka-stress. Like, nung kami time na yon, as in, para kang may kulang lagi. Like, nakaka-stress. Ang dami mong iisipin, ang dami mong baka papauwi tayo, ganito, ganyan. Nakaka-stress. Hindi madali ang journey dito sa Canada. So, yun lang, no. Prayer talaga. Like, mapapahay na lang ako. Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam din. Ang daming questions nila kung bakit ganun. Maraming mga sinusuli na mga PR application. Like, I really don't know. Kasi, yung amin talaga is very smooth lang. Pero, syempre, nag-uusap kami nga ng asawa ko. Sabi ko talagang nakalusot lang talaga kami na hindi kami naabutan sa ganyan. Like, sakto, as in, saktong-sakto lang talaga. Lusot talaga kami sa banga. Kasi, biruin mo na PR kami ng July. By August, September, November, ang dami ng mga balita na ganito, ganyan. Hihigpitan na yung PR. Sabi ko sa isip ko, Diyos ko, puti na lang nakalusot kami. Like, hello, lahat naman ng mga temporary worker na or mga student na pumunta dito is ang pangarap ay ma-PR talaga. Like, hindi na tayo magplastikan, no? Yung iba is umuwi lang kasi nga hindi nila nagustuhan yung buhay dito, but like, karamihan talaga ay gusto talagang magstay dito sa Canada kasi
mas ramdam dito yung, alam mo yung medyo magaan-gaan ang buhay kaysa sa Pilipinas. So, yeah, I'm praying na sana lahat ng mga nandito na ay mapi-PR naman. Sana ay medyo luwagan nila yung mga nandito na sana walang mga madideport. Alam mo yun, kasi yun ang pinag-uusapan ngayon na maraming mga papauwiin, yung mga yun nga, naghihigpit talaga sila sa PR. Pero sana naman wag masayang. Kasi ang mahal ng gastos pagpunta dito sa Canada. Like, kung student ka, ang mahal. So, yun lang guys, no? Yeah, pagdasal na lang talaga natin lahat na magiging, na sana ay bigyan man lang ng chance yung mga, alam mo yung nakapag-invest na papunta dito. Kasi, sayang lang yung effort. As in, sayang yung gas. Mostly talaga gastos. Sayang. Kasi ang gagastusin mo talaga dito ay hindi biro. Million talaga ang gagastusin papunta dito. Pag ano pa, yung hanggang sa PR application. Ay nako, napakalaking gastos talaga. Tapos isusulit lang na ganyan. Hindi birong kumita din ng pera sa panahon ngayon na ang mahal na lahat. Mahal mga bilihin. Kami nga, binabayaran pa namin yung utang namin nung papunta kami dito sa Canada. Hanggang ngayon, binabayaran pa namin yun. Pero thankful lang kami kasi wala na kami iisipin na application. Yung ang iisipin na lang namin kung gusto na namin mag-citizenship, yun na lang. Pero at least, ano na kami, yung lusot na kami sa banga talaga. Like, yeah, pray na lang tayo. Pray na lang talaga tayo na sana mabigyan ng chance ang lahat. So, mag-comment kayo kung ano, kung meron bang same situation ng mga kaibigan ko na mga sinusuli na mga PR application. Kasi dito sa Manitoba, madaming sinusuli daw ngayon na mga PR application. So, mag-comment down below kayo kung iilan din kayo mga sinusuli na mga PR application. And yeah, thank you for watching guys. Kakain lang ako kasi gabi na din dito, and then magpapahinga ako ng aga kasi hindi ako makaayos ngayon ng vlog kasi nga masakit yung balakang ko ngayon, and then bukas is may check up ako. Hindi ko alam kung nag-open na ba yung cervix ko. Baka manganganak na ako kasi bumaba na konti yung tiyan ko. So, thank you for watching, and don't forget to subscribe. Just comment down below kung ano yung mga suggestions nyo or any comments niyo sa mga vlogs namin. And yeah, have a good night and bye-bye!